Ang paggising natin sa umaga ay maituturing nating isang blessing mula sa Panginoon. Kaya kailangan nating pasalamatan ang paggising natin kada umaga mga nanay. At ngayong araw nga, bibiyahe pala tayo papuntang vegan. Nataon namang walang klase ang mga bata ngayon. Kaya naman sinamantala natin para maisama sila. Pero limitado nga lang ang makakasama dahil magta-tricycle lang tayo mga nanay. Bibili kasi tayo ng generator ngayon para sa patubig. Wala pala sa plano natin to. Pero kagabi, bigla ko na lang naisip. Sinabi ko naman agad kay tatay ang aking plano at agad namang sumang-ayon. Ilang araw na kasing hindi umuulan dito mga nanay at ang bukid nating hindi pa natatamnan ng palay. Wala na namang tubig. Nabahala kasi ako baka hindi na uulan at hindi pa tayo nakapagtatanim. Kaya eto, naisip ko na lang bumili ng generator para may gagamitin tayo sa pagpapatubig dahil malayo ang biyahe natin. Kailangan nating i-full tank ang motor mga nanay. Siguro mula sa bahay. 2 hanggang 3 oras ang biyahe natin hanggang vegan. At ang 2 bata nga ay sobrang saya mga nanay. Hindi ko alam, dala-dala pala ni Sian ang kanyang cellphone. At habang nasa biyahe, itong inaatupag nila. Tumigil muna kami dito sa bangged at nagbaka sakaling may makikita kami ritong mabibili. Ipinaubayan nga ni tatay kay Adong ang pagtingin-tingin ng makina. Syempre, hindi namin alam kung ano ang tamang bilhin. Double purpose nga ang pagsama namin kay Adong. Siya ang titingin ng makina dahil siya ang nakakaalam. At siya na rin ang driver natin mga nanay. Katapos naming tumingin dito, pumunta pa kami sa isang bilihan mga nanay. At dito may nagsuggest na mas mabuting pupunta na lang kami ng vegan. Mas marami daw pagpipilian doon. Pinagdesisyon nila ako kung pupunta ba kami ng vegan o hindi na. Pero sagot ko naman, sila ang bahala dahil sila naman ang nakakaalam. Pero sa totoo lang mga nanay, sa loob-loob ko ay gusto ko namang pumunta ng vegan. Pero sila pa din naman ang masusunod mga nanay kung sakali. Eto nga mga nanay, wala nang atrasan dahil lalabas na tayo ng abra. At ang 2 batang kasama namin, tuwang-tuwa naman. Napansin ko may ginagawa pala dito sa loob ng tunnel mga nanay. May napanood kasi akong isang vlogger na nagpost ng mga bitak-bitak sa loob nito. At baka yun siguro ang inaayos nila. Marami na rin pagbabago sa mga nadadaanan mga nanay. Tulad na lang dito sa Narbacan Junction. Malaki na rin ang pinagbago dito mga nanay, napakaganda na. Nakakapagod man ang bumiyahe ng malayo, re-relax din naman ang isipan dahil sa mga magagandang tanawing nadadaanan. Napakaganda ang mga kalsada dito sa Ilocos mga nanay. Mapapasana all ka na lang talaga. Habang nasa biyahe, si Sian naman ang videographer natin at napagtripan din tayo sa loob ng tricycle mga nanay. Sobrang hagard na rin natin dyan dahil inaantok ako mga nanay. At si Bengtot kagigising lang naman. Pinapabayaan ko lang naman si Sian sa kanyang pagbi-video para mas lalong matuto mga nanay. At habang ine-edit ko ang kanyang mga videos, hindi ko na inedit o binawasan man lang ang kanilang mga video. Lalo na dito sa ating mga dinaanan mga nanay. Dahil ako mismo ay nare-relax din sa mga tanawin. At sana magustuhan nyo din ang aming mga video mga nanay. Napakaganda talaga ang tanawin dito sa Banawang Bridge. Shoutout pala sa mga viewers at followers ko dito sa Ilocos Sur mga nanay. At habang binabagtas namin ang Bantay Ilocos Sur, pagkasunduan pala namin kumain muna bago dumiretso ng vegan. Kaya dito na kami kumain sa May Shairas mga nanay. Katapos namin makapag-order ng pagkain, hanap na kami agad ng mapupwestuhan mga nanay. Sakto naman dahil alas 11 pasado na din pala. Para mga nanay, samahan nyo nga kami sa aming simpleng pananghalian. Tapos naming kumain, wala na kaming sinayang na oras mga nanay dahil hapon na. Ang una pala naming pinuntahan ay dito sa New Vegan Liberty Marketing mga nanay. May sinasabi silang makina pero wala dito. Nasa bodega daw nila sa Gimud pero dahil hindi naman namin nahanap ang kanilang bodega, lumipat na lang kami sa ibang bilihan mga nanay. Hindi ko na nga lang maalala ang pangalan ng bilihan na to.
Sa wakas, dito na tayo nakakita ng bibilhin mga nanay. Ganda nga ng timing dahil ang dalawang mag-asawang nagtatrabaho dito. Nakilala pala tayo mga nanay at lagi daw silang nanonood ng mga videos natin. At kung mapapanood nyo ang video nating to, out na lang po sa inyong lahat. Salamat pala sa kabaitan nyo. May pa-soft drinks din sa mga bata. Thank you po. Nilabas na pala nila ang makina para may testing mga nanay. Sila pala yung mag-asawang viewers natin mga nanay. Nalas pala nila ang makina dahil nag-stock up ang starter nito mga nanay. Kaya kinailangan nilang pinatawag ang kanilang mekaniko para masigurong okay ang maiuuwi nating makina. Ang dalawang bata nagpabili naman ng ice cream. Hindi naman maipintang mukha ko dyan dahil medyo masakit ang ulo ko mga nanay. Sobrang init kasi. Maya-maya nga dumating na nga ang kanilang mekaniko mga nanay. Abala na nga sila sa pag-aayos. Ay sa wakas, okay na rin ang makina. Makakauwi na rin tayo sa wakas mga nanay. Medyo natagalan kasi tayo dito sa paghihintay sa mekaniko. Sa mga sandaling ito ay papauwi na nga tayo mga nanay. Buhay na buhay pa rin talaga ang pangangalesa dito. Parang gusto ko tuloy sumakay ng kalesa. Talaga namang napakaganda ang Vegan City. At sa pag-uwi natin, nasa Banawang ulit tayo mga nanay. Talaga namang hindi nakakasawa ang view dito. Malapit lang sana ito sa atin. Lagi siguro tayong tatambay dito. Napaganda kasi ang tanawin, nakakawalang stress. Sa wakas nga, welcome abra na naman tayo mga nanay.
Alas 7 na pala ng gabi nang makarating tayo ng Bayubay. Talaga namang malayong biyahe ang vegan. Kakapagod nga pero napakasaya naman. Nakisuyo pala tayo sa kapitbahay natin para tawagan sila sa bahay at masundo kami dito mga nanay. Dinala nga ni Bal ang paragos at kalabaw natin. Eto nga at pinagtulungan na nilang inayos ang makina sa may paragos. Sumalubong din sila Joy na magkakapatid mga nanay. Marami kasi kaming dala-dala at hindi namin kakayanin. At maganda naman ang timing ng panahon dahil hindi umulan ngayon. Kaya hindi tayo mahihirapan sa pag-uwi mga nanay. Kung okay lang sana ang kalsada natin, wala sanang problema. Pero okay lang yan mga nanay. Mahirap man ang kalagayan natin. Binibigay naman ni Lord ang kailangan nating lakas para malampasan ang lahat ng hirap. Dito na naman nagtatapos ang ating makaganapan for today's video. At sa lahat-lahat po ng patuloy na sumusuporta at sumusubaybay sa atin. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat.